Samantala sa puntong ito ay makakapanayam naman po natin sa linyang telepono si Vice Governor Arturo Carlos Egay Jr. ng Surigao del Norte. Vice Gov, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, meron na po ba kayong assessment kung gaano po kalaki yung naging pinsala? Kasi parang sa assessment so far ay para mahigit 200 milyon yung cost ng pinsala. Pero yung yung pinuntahan namin, itong mga maliliit na barangay, yung mga bahay yung mukhang maayos sa harap, pagdating sa loob talagang giba na po. So meron ho bang updated na assessment sa cost po ng pinsala? Opo. Meron na kaming initial estimated cost ng damage. Sa ngayon, umaabot na ito, pumapalo na ng 673 million pesos more than. Ano pa ito, mga major infrastructure pa to. Hindi pa ito na-quantify yung mga damage sa mga residential houses. Hindi pa rin na-quantify yung mga damage sa mga business establishments at sa mga private institutions. Apo, kanina ho nung nag-ikot kami sa Surigao City, may mga establishment na po na bukas, may mga 2 palapag na gusali, mga restaurant na bukas. Hindi ho ba dapat sa rekomendasyon na rin ng mga civil engineers, pasuri muna ito sa mga structural engineers para ho matiyak lang na ligtas po at hindi gumuho kung magkaroon man ng aftershock na malakas-lakas? Opo, sana. Kasi yung city government, I understand yung city government, nag-ikot na yan for the past 2 days. Kaya siguro, kung mayroon mo nagbukas, siguro tinitingnan na yan ng mga engineers from the city government. Pero just to check, siguro, ako personally, i-double check, especially ng mga structural engineers natin, just to see to it na talagang totally safe yung mga business establishments nila. Apo, ang panawagan ho ng mga kababayan natin na nandito sa mga rural areas ay mas nabibigyang prioridad yung nasa urban area. So paano ho nyo planong balansehin po ito para naman kahit paano ay maabutan din ng tulong itong mga kababayan natin sa mga bukid-bukid na area? Opo, yung mga kasamahan dito sa Social Services Office at saka sa Provincial Engineering Office, nag-ikot naman po. In fact, may na-cover na yung ating opisina dito na social services yung munisipyo ng San Francisco. Last Saturday, nag-ikot na sila doon. Nagbibigay na ng mga relief goods. Yung munisipyo ng Quezon where there were also reports of partial and total damage of the residential houses. Nag-ikot na din sila. Saka doon sa munisipyo ng Malimuno. Apo, Vice Gov, paghuli na lang po, baka meron kayong nais pang ipanawagan sa national government na tulong at para ho mapabilis kahit papano, pwede po kayong manawagan. Opo, sa ngayon, siguro kailangan natin ng mga construction materials for to be given to the families whose houses are partially or totally damaged. At saka, of course, we have business establishments here na wherein it has to be closed. They have to be closed for a number of days or a number of months siguro. So kailangan din natin ng mga emergency employment for these employees ng ating mga business establishment na maapektuhan. And of course, sana mag-normalize na itong water supply. Although siguro mga around 60, 70 or 80% na yata yung na-consume. Pero just the same, yung pressure ng tubig hindi pa masyado malakas. At saka medyo doubtful pa yung iba kasi medyo pag galing sira, baka contaminated pa yung tubig. So kailangan pa rin natin ng mga drinking waters as of this moment just to see to it that very safe yung tubig na ininom ng ating mga kababayan. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update si Vice Governor Arturo Carlos Egay Jr. ng Surigao del Norte. Maraming po salamat.